It's a beautiful Monday morning and welcome to another episode of the Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. This is your host for today, Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, the Local Economic Development and Investment Promotion Officer of the Province of Albay. Ayan po. So, as promised, meron po tayo makakasamang mga negosyante na makakausap sa araw na ito para magbigay ng kanilang kwento tungkol sa pagninegosyo. Okay, so ano po ba ang layunin ng kwento ng program namin na ito? Gusto naming mapatunayan that Albay can be the entrepreneurial hub of excellence and we can be the most preferred investment area not only in the region but in the whole country as well. Of course, this is being brought to you by the provincial government of Albay through the leadership of our beloved Governor Attorney Edsel Grex Lagman and with the help and support of the Provincial Information Office headed by Ma'am Mary Lou Duca Castillo and her staff, of course. So, bago po tayo magtungo doon sa ating formal interview with our guest for today, we just want to let you know kung ano-ano po ba ang mga serbisyong pwede ninyong makuha sa Ledipo office, ano ba ang aming mission and vision. So, please watch this short video po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALG Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. And we're back po sa mga kakabukas pa lang ng kanilang mga Facebook pages. Magandang Monday morning po sa inyong lahat. And welcome to the 53rd episode of the Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. As promised po, meron tayong makakasamang dalawang batang-batang entrepreneurs sa ating programa sa araw na ito. And please join me in welcoming the owners of Cardiff Car Tint, Bernadette Calma and Brian Calma. Good morning and welcome to the program po. Magandang umaga sa inyo. Sige, let's talk about the business. Ano po yung Cardiff Car Tint? Anong klase ng business ba siya? Si Cardiff Car Tint po ay isang service of nag-offer po ng services. So nag-offer po kami ng car tinting services right now, and also accessories. Provide, yes po. Car accessories. Car accessories po. And okay. Ayun po. So affordable na services and budget pack na rin po. Budget-friendly services ng car tinting and car accessories. Okay, so kayo ay magkapatid. Magkapatid. Okay. Hindi halata. Magkapatid pala sila. So, ang galing na. I-adjust lang natin ang contact. So, kailan niyo po inumpisahan itong car tinting business ninyong ito? Bali po, kasi yung father ko po kasi yung founder ko talaga. Tapos, recently lang po kami nagkaroon ng malaking gasto po talaga na kasya yung mga sasakyan. Pero dati po kasi ma'am is private employee din po yung dad ko way back 2007 po. Tapos,
pag after po nung nakaraang ay dumaan na mga years, nag-decide po sila na magsarili na pong negosyo. Tapos dun po, pero na ano din kasi ma'am, nakilala din kami na nasa daan lang usually po nagtitin. Ayan, okay. So, father ang Yes, nagsimula, ang nag-umpisa nung Yes, family business talaga siya. So, kayo, mas involved na ba kayo sa business na ngayon o tinutulungan nyo lang yung dad ninyo? Actually po, Ma'am Kwan, mas naging involved po kami ngayon. Late father ko na po kasi talaga. Wala na po si daddy. Oh, last year lang sorry po to hear talaga. that po. Last year. So, pinamanan na sa inyo Yes, yung business. Pero nung nandito pa siya, talagang kayo ba ay interested na din sa kanyang business na ito? Actually, Kwan, kasama ko kaming nagkakabit, nagsiservice po dun sa mga tao dun sa akin. Sabi nga ako ng kapatid ko, pag may magpakabit, dun po kami palagi sa may kalsada ko. So, hilig nyo rin talaga yung business na binuksan ng papa ninyo. Yes, po. So, nagustuhan nyo na rin siya. Hindi yung ipinilit lang na dahil wala na si daddy, wala kayong choice, kundi manahin nyo yung negosyo. Di ba may mga ganon, di ba? Yes, Yung po. parang hindi mo naman hilig business, kaso kailangan may magpatuloy. So, kayo, involved na rin pala kayo kahit nung buhay pa si daddy. Okay. So, sa kanya ba nakapangalan yung business o sa inyo na ngayon? Sa mother ko po. Sa mami Yes, niyo. Okay. So, saan located itong business ninyo? Right now po ba, nandun po kami sa katabi po ng Casablanca Hotel. Okay. Diyan po sa may Peñaranda lang. Malapit lang. Yes po, malapit. So, may physical store talaga o online? Physical po, ma'am. Physical. Physical. Okay. So, ito mismo yung store nyo o services na ino-offer? Yan po, ma'am, yung service na in-offer namin. Actually, So, hindi lang siya cars. yes po, ma'am. Bale po, sa window film po talaga siya, ma'am. So, Windows. Yes, Oo. Yung office namin, feeling ko kailangan na ng palagyan din ng ganyan. Ma'am, Oo. pag gusto niyo pong hindi na kayo masyado maarawan or privacy na rin po, yun po usually yung hinahanap sa amin. So, doon po kami naglalagay For palagi. privacy. Yes, opo. Yung mga marami, tinatago-tago dyan. Ay. Yung mga maraming kadate lagi, joke lang. Okay, so car tinting. So, hindi lang cars. Okay, so, nagkataon lang na yun yung na-register na name, no? But, you also cater to all types of windows o kaya lahat ng kailangan ng tinting. Yes po, ma'am. Okay. So, ayan. So, klaro na yun, Hindi lang cars ang siniservice nila, kundi lahat ng kailangan ng tint. Ayun. So, windows, offices, you also do that? Yes po, mga buildings po. Mga buildings. Ayan. So, 1 year nyo palang naman na yung business sa papa ninyo, sabi nyo? Tama yes ba? Oo. So, formally, kayo na yung nag-handle. Yes po, ma'am. So, paano yung naging adjustment ninyo? Nung finally kayo na yung naghawak ng business? Ang naging pinakauna po naming tawag na to, adjustment, yung pwesto po talaga. Kasi tawag na to. Pinagbawal na lang sa DPWH, ma'am. Nasa daan po. Literal na along the road Alam lang? na road naman talaga. Pero right now po, kapag ipon-ipon naman, finish po talaga namin na yung mga customer, may papasok po talaga yung car nila. Comfortable at safe din po yung mga cars nila. Sa una, parang may karatula lang, car ganun po, tinting, opo. and then dadaan-daan lang Along the sila. line, opo. Oo. Tapos doon lang po Papark kami lang nila, doon na kayo Doon magtitint. na po kami magsa-service na. Mas But din yun, ngayon ma'am. po, Kayang gawin nyo ng ganun kabilis? opo. Opo, actually, Minutes lang, ganon? depende po, ma'am, sa 2 to 3 hours din 2 po. to 3 hours Pero din. kung may mga madaming installer po, almost 1 hour lang po. 1 hour, pag maraming kamay na tulong-tulong na gagawa. Tapos kung hindi masyadong yung old tin kasi ma'am, doon nahihirapan pag aalisin mo. Oo. Kasi kailangan completely clean yon bago maidikit Yes, yung po. bagong tint. Para maayos. Ayun, okay. So, ngayon may pwesto na. Yes. As in, pwede na Yes, mag-park, opo. comfortable Yes, na opo. yung mga Tapos nagdagdag na din kami ng ibang services ma'am, yung repair po yan sinasabi ko, car repair. car repair. Okay. So, mas marami na kayong ino-offer ngayon aside from car tinting. So, you also do repairs and then accessories. What particular accessories po ba yung ino-offer ninyo ngayon? Yung mga sa visor po ma'am, opo. Tapos dashcam, mga ganun. Dashcam, Alarm. alarms, Tapos mga power lock po. Ganun. power locks. Central Okay. lock. Tama. So, sa cars ito. Yes po. I see. Okay.
So, power locks, car accessories, but all types of windows and doors na gustong ipatint is in a service. Okay, very good. And how young kayong dalawa pala? How young are you? Ako po, okay I'm lang ba? 26 years old 26? Oh, ang babata nyo pa eh. 28 28 years old. 28 and 26. Oh, ayan. So, kasi syempre, we're doing this program to motivate and influence others to also open their own businesses, di ba? The younger, the better. So, ayun. So, mas bata, mas okay. Para syempre yung mga iba dyan na wala naman masyadong ginagawa, tapos para mas maging productive sila, yung mga kabataan na hindi pa na-figure out kung ang gusto gawin sa buhay, di ba? Pwede silang mag-explore. Pwede nang mag-start ng negosyo, di ba? Kahit small lang, ayan. So, iyan siya na ngayon o yan yung dati? Yan po yung Yan po ngayon. Yes po. Yan po ngayon. Yung mga nakita nyo po kaninang ko, first pictures po, yung sa dad ko, yun po yung dati namin. Yung sa daanan lang. Sa daanan lang. Okay. So, ayan. So, mas mas okay na may pwesto. So, mas comfortable na. Okay. Ayan. So, ayan, ganda na. May cover na. Kahit maulan, tuloy-tuloy ang Yun diba? talaga po yung isa sa mga problem namin. Naging problem sa inyo nung una, nung nung bago-bago pa na. Oo, kasi pag ulan, stop. Di madidelay yung work. Okay. So, nung kayo na finally yung nag-handle ng business, ano yung mga challenges na na-encounter ninyo dito sa car tinting business? Car and window tinting and Sa akin po, ma'am, is nahirapan din po akong mag-adjust po kasi di man po araw-araw na may customers na papasok. So, mag-iisip ka, ma'am, ng mga strategies, marketing strategies, ma'am, na kahit walang customers, gagawa ka ng paraan para may pumasok na customers. So, ano yung mga strategies na ginawa ninyo? Unang-una po, ma'am, is yung sa pag-promote po sa social media, ginamit ko pong platform po. Ang social media. Anong social media platform? Sa Facebook po, usually yun po yung ginagamit namin. Facebook. Sa Facebook page. Tapos nagpa-promote din po kami dun sa mga ano na po yung mga like sa mga influencer na influencers, yung mga yung mga gumagawa ng mga video. Yes, Sagbayad ba kayo doon? Yung sa friend ko kasi ma'am, parang kapalit na lang ng service po. May sasakyan doon na lang. Okay, o dito libre. Ang provincial government of Albay. Siyempre sa leadership ng ating mahal na Governor Attorney Edsel Guexagman, libre namin itong ginagawa kasi gusto namin na makatulong talaga sa mga negosyanteng kagaya nyo na nag-uumpisa pa lang na mas ma-promote kayo to spread awareness sa may ganitong services na pala na in-offer ang isang particular business. So, libreng-libre ito, walang kapalit. Ayan. So, yun. So, challenges yung walang araw-araw na customer. Ano pa? Sige. Sa workers din po, ma'am. Yung dapat trustworthy talaga yung kasi may mga workers ka na pwedeng maturuan lang pero iba pa rin yung mapagkakatiwalaan. Tama. Iba yung mapagkakatiwalaan and isa pa yung hindi ka bibitinin. Yan, yes. Kung absent na nga absent. Di ba? Parang may mga tinamaan yata. Pero totoo yun, di ba? Kasi pag pala absent ang nakuha mong tauhan, mabibitin talaga yung trabaho. And ano pa ba? Ano pa yung mga... Yun nga po, ma'am, yung sa location po. Location. Nagawan din namin ng paraan. Actually po, last lang kami nag-open May 28 dito sa bagong shop po namin. Parang nag-try pa po kami niyan muna, ma'am, sa may part ng Bakakay. Santo Domingo. So, nagtayo muna kami doon. Trial muna. Trial. Tapos, somehow, okay naman po yung spot doon. Kaso, ang problem nga lang po, hindi masyadong dinadaanan ng tao. So, yun din po yung isang learning din para sa amin na if gusto natin na magtayo ng parang services, tapos business, maganda sana yung malapit na lang dito. Strategic ang location. Kumbaga, ang target market mo, makikita yung negosyo na open na siya. Okay. So,
paano mo pre-promote on Facebook aside from of course asking for the help of vloggers and yung mga nagpo-promote? Yung sa Post ka lang ng Opo, post. Sa post po. Sa services na ginagawa namin, ma'am, yung before and after po, nakaano po siya. Naka-picture. Naka-post po ako. Tapos Oo, pag may minsan picture. gumagawa po ako ng reels, mga ganun po. Kung paano ginagawa po. Ayun. So, swerte nga ng mga negosyante ngayon na meron ng mga social media platforms na ganyan, ano? Yes po, ma'am. So, pero aaralin nyo rin kasi skill din yung paggawa ng very enticing na mga videos para ma-capture natin yung interest ng mga viewers. So, kayong dalawa ba, hands-on kayo? I mean, alam nyong gawin yung mga ginagawa ng laborers? Yes po, ma'am. Apo. Kaya nyong gawin? Yes, Na kunyari may umabsent para lang di mabitin kayo mismo gagawa? Po, ma'am. Actually po, ma'am, meron pa kaming isang kapatid na siya rin yung, nag-aaral po siya, pero siya na rin po yung, isa sa mga katulong namin sa pag-grow. So, pag may absent na trabador, parang dalawa kami magkagawa-gawa. Gagawa. So, kaya nyo rin? Yes, kaya po. Nakakabilib. Okay. Basta yun lang po, ma'am, maganda yung spot, tapos meron po kaming parkingan, may silong, okay na okay po. Okay na. And then kayo mismo, kahit umabsent sila, Okay. kaya nyong gawin yung Kaya work. po. Yes po. Ang galing. So, hindi lang sila taga-utos. Gumagawa din Yes, sila. Ayan, mahusay na mga bata. Ayun. So, kasi problem yun, di ba? Yes po. Yes po, Pag ma'am. may umaasa na makukuha na ganito, tapos yung nag-promise tayo na matatapos ang ganitong oras, tapos hindi natin ma-deliver, mahirap nga talaga yun. Oo. So, ano pa? Ano pa yung mga challenges? And, na-surpass nyo naman, no? Yes po. Parang Wala nakaisip naman po naman naman. kayo ng solusyon dun sa mga naging challenge. Like yung pwesto. Ngayon, mas maganda na, mas komportable na. And then, yung sa tao, anong naging solution nyo doon? Na yung mga hindi masyadong trustworthy na mga ano. Right now po, ma'am, siguro, tawag na ito, ma'am, tinatanggal po namin. Tanggal. Sorry Kasi na talaga. Parang ano. Although, nung mga unang buwan po, medyo naman kami, naaawa na mga ganyan. Pero, Kasi siya ma'am sa employee, ay sa employees. pero so far po, Siya ma'am, medyo mabait sa employees, ikaw yung medyo mahigpit. Hindi, parehas. Ay, siya po yung parang nagdidisiplina po. Ako, pinagsasabihan niya na, huwag ka ganyan. Oo, para di naman abusuhin kasi pag mga mababait naman kasi yung mga bosses, inaabuso. Okay, so dapat balance eh. Ayan. So, ano pa? Ano pang mga na-encounter yung parang problem sa business aside from tao, location? So far yun lang naman. How about materials? Supplies? Ay, okay naman po, ma'am. Ngayon nga po, ma'am, tigpa-plan po namin mag-expand pa po ng service para one-stop shop na lang po siya. Ang Kasi galing. yung sa renta din po, medyo So, pricey. hindi, you're renting. Opo. Isa pa yan, di Yes, ba? yes po, isa po. Isang Opo. pressure sa Opo. business yung nag-uupa ka. Yes po. Okay. Kasi minsan, sa sobrang konti ng customer, binubuhay mo na lang yung upa, yung pagbabayad sa upa. Pero ngayon, ano ba yung pakiramdam ng umuupa? kwan po, ma'am, siguro, Mas napupush ba kayo to work Opo, harder? opo. Kasi, syempre, di ba, may upa. Tapos, pag linabas mo yung kita sa upa, saka pa lang yung sa inyo, no? actually po, ma'am, ang idea pala niyan, parang, sabi nga ng mga na kilala ko po businessman din, no? Parang pag may negosyo ka, parang ikaw palaging huli na sa sahod. Tama. Oo, kasi labas yung mga expenses. Po, opo. Tapos ikaw huling sa sahod. Kasi Sabi ko pag nga- nabayaran na lahat yun, saka pa lang yung sayo. Saka pa lang yung Tama. sayo, parang Oo. so far po, okay naman na, so far, parang sa amin, no, parang Kumusta inuna agad naman? yung Sumasahod ba naman kayo? Sa nandun naman takbo po. ng business Siguro. ngayon. Pero reto po kasi, ma'am, sabi namin, yun nga po, yung goal namin sana this year, makapag-open po kami nung another category ng service na yung car wash naman po. Car wash naman. So, lahat po Padagdag ng ng padagdag, Oo. one step at a time. So, Okay. lahat po lang siguro kita namin, parang papunta muna doon. Ipon muna ang Ipon muna kita. po. Galing. Okay. So, gaano ka-importante yon yung hindi ka resort into borrowing money para lang mag-expand? Opo, yes, mahirap kasi yung mga... Mahirap. Ay, Kayo mga yung tipo na hindi nagre-risk Opo. na manghiram, mas gusto niyo yung ipon muna
Opo. bago Okay naman mag-expand. po, ma'am, yung mag-utang po kung i-invest naman sa business. Pero Oo. sa amin kasi, ma'am, ayaw namin yung may iniisip pa kung bukod dun sa pag-run ng business kasi nakaka-stress na po yung nag-iisip ka nung sa run ng business. May Oo. babayaran ka pa, habulin ka pa. Tama. Pero Oo. kaya naman kasi, ma'am, Ayan po yun. Kayang-kaya. Kaya naman. Ay, ang ganda. Anong sasakyan niya? Ano po ata to? Parang binagay nyo rin yung kulay ng car sa yes po, tint. ma'am. Nakadepende po yan sa kwan. May nakadepende po yan, ma'am, sa kwan. Sa Parang gold ba yan natin? sa client namin. Chevrolet po ata to, ma'am. Galing, Chevrolet. Ay, Ayan po yung dad ko. Ayan na po yung pwesto namin ngayon. Ayan. Ganda. Sir Chad. Ayan, okay. So, ang ganda. So, pwede mag-request ng iba-ibang kulay ng tint? Yes po, ma'am. Wala bang regulation ngayon sa tint? Parang, Depende. di ba, dati parang merong pinagbawal ng Sa masyadong kwan po, ma'am, tint. Ano ba yung alam nyo sa rules tungkol sa tinting? Sa rules, ma'am, pag for example, yung mga PUV po, ay yung mga pampasahero, mga ganyan po, like mga fans, Oo. usually po kailangan kita talaga dapat yung loob. So, may mga nagpapatint po sa amin, based experience ko po. Oo. Ang ginagawa, pinapabutasan na lang po. Para lang meron. Parang Oo, dito. kasi yung tinting, ano ba yung purpose ng pagpapatint? Una, privacy, no? Opo. And then, Sa init po. protection. Yes po. Sa sobrang, Ayan lalo po na yung, ngayon, na ang Jimmy. init na talaga. Ayan Diba? po yung parang last po ata itong ginawa ng tatay ko bago siya Oh. Ayan yung parang niya. Okay. Anong tawag sa ganyang tint? Mayroon bang Gold iba-ibang klase ng tinting din? Sige nga, educate nyo kami kung ano-ano yung mga tawag sa mga services ng tinting. Iba't ibang brand. Usually po, ma'am, pag may magpapagawa sa amin, tinatanong palagi yung Meron brand. ding light, heavy, medium, Yes gano'n. po. Okay, sige. Educate So, mo kami. right now po, ma'am, shades po yung tawag doon. Tama yung Shades. sinabi niyo kanina, Oo. shades. So, pag for example po, yung pag galing po sa manufacturer, parang kakabili mo pala, usually yung nakalagay na tint to na yung medium or yung light. Yun po yung parang naka-shades ka lang talaga. So, kahit although ang maganda dun, ma'am, yung init, bawasan nga. Pero kita ka sa loob. Kita ka pa rin sa loob. Opo. Pang Kasi, ano lang, kitang-kita mo protection talaga. lang sa init. Ayan po. Pangalawa niyan, ma'am, yung yung mga black to super black na po. Or yung Oo. black na lang po, or super black. Yun naman po yung hindi na talaga nakikita. Okay. Usually, siguro yung mga ganito, mga VIPs, yung Yes, mga po. na kailangan nila for self-protection, self-defense or Yes something. po. Opo. Yan po yung usually sa mga bagets ngayon na nagpapatin sa amin. Kasi kinukombo naman po yan eh. For example, yung dun, sabihin natin meron kang kotse, yung sides and yung sa likuran ay black to super black. Pero yung harap namin, medium black na ho namin. Para balance pa rin. Para balance pa rin po. Kasi hindi po Pero kasi advisable. hindi na ba ngayon yung law na bawal na yung heavy tints? Di ba dati parang may linabas yung batas tungkol doon? Parang ang pagkakaalam ko po, ma'am, yung sa mga public lang po na yung sasakyan. Public vehicles Opo. lang ang bawal magpatint. Opo. Oo. Kasi paano natin malalaman kung hold up na pala yung mga tao sa loob? Yes po, Di ma'am. ba? Ganun nga. Pwede naman Oo. po magpalagay ng tint, pero yung mga clear lang po. Clear Clear. tints. Tapos Yung yung parang mga protection medium lang sa lang, heat sa pero heat. makikita pa Yes rin. po. May Nanginag yung tao sa ganun. loob po, balikan. Yun po yung pinaka parang pang-protect po talaga ng sa ilaw, ay sa sun. Sun. Oo. Kasi grabe yun, actually nung summer lang po talaga, palaging ang reklamo sa amin, parang Sobrang sunog na init. yung Sunog na ang mga balat. especially yung pag nandun sa driver's side, Oo. ang hirap po talaga mag-drive pag for example, mga papatak na ng 10 to 1 o'clock, 10 to 3 o'clock. Especially dito sa atin, para na rin tayong mini Manila Yes, ma'am. na Ayaw nagta-traffic na ng sobra, no? Yes po, ma'am. Yun yung So, kawawa ka talaga pag driver ka, tapos mainit at bilad na bilad. Okay. So far, abundant naman yung supplies ng Yes, ma'am. mga tinting ma'am. Wala namang problema. materials. Okay. So, hindi kayo nagkakaproblema sa supplies. Yes po, ang naging diskarte po namin, ma'am, sabi ko nga po kanina, unahin, pag for example, meron mong nagpatrabaho sa amin, yung una na ho agad namin yung sa expense namin. For example, kailangan natin ng ganitong tint na, so mag-adjust na tayo para doon. So mag-a-assign na ng budget para doon. Mag-a-assign na agad. Okay. So, sino sa inyong dalawa ang magaling
pagdating sa budgeting and Ay, ito po, ma'am. sa numbers. Ito po Oo, talaga. kasi di ba numbers ang business, no? Yes po, ma'am. Opo. So, kayo ba ay nag-aral, nag-training, para lang mas ma-handle nyo ng mas maayos yung negosyo ninyo? Ano ma'am, ako po kasi ma'am, former student po ako sa Bicol University, entrepreneurship po yung course na kinuha ko. So may Okay. idea din po ako ma'am sa Magaling. So, inabot mo ba yung yung kailangan meron kang mabuksan na business bago graduate? Opo ma'am, yung parang meron kami. Ano yung sinubukan mong business noon? Sa amin ma'am, cupcakes po ma'am, parang may innovation lang na po, kalabasa cupcakes. Yung group po. ninyo? Yes po. Kalabasa Opo, cupcakes. production po kasi kami ma'am. Pero yung ibang classmate ko po, sila, parang service type of business. Service po. type. Okay. So, anong nangyari dun sa business nyo ng group mo? Nabawi naman ma'am, pero iba kasi yung actual, tapos pag nag-aaral ka ma'am, magkaiba talaga. Pero ngayon, ganun sa BU ka ba? Opo. Oh, di ba ganun ngayon sa BU, yung talagang nag-open ng business yung mga estudyante bago makagraduate? Yes po ma'am, meron po. So, yun ang ginawa ninyo, kalabasa Yes, po. cupcakes. Anong pangalan ng business niyo noon? Yun na po ma'am. Kalabasa cupcakes. Tapos, Ayan. production lang naman po kami. Production. Okay. So, may orders options po. din na online muna, ganyan. Sa amin po kasi ma'am, nag-ano po kami, may ino-offer kasi dati po, yung sa, dyan po baga sa Sawangan ma'am na, malimutan ko. Parang pwesto lang Opo, yung muna. pwesto, parang weekend Mga- market, mga ganun. So, nag-ano kami. So, doon kayo nag-sell. Tapos, nagbebenta kami sa mga ganitong government, ma'am, dyan po sa munisipyo. Kasi may mga na-interview na rin ako dito ng grupo ng mga Bicol University students na nagbukas talaga ng physical store kasi requirement daw for graduation. So, allow din pala yung gano'n na mga mini, anong tawag dyan? Kiosks. Yes po. Ayun. Ibang-iba kasi ma'am, yung pag-actual ka na talaga. Oo. Doon mo ma- So, hindi mo na pinagpatuloy yon business na yon na food. Hindi na po. So, mas bet mo talaga itong negosyo ng papa nyo. Ayan. So, siya ang sa numbers. Ikaw more on, Sa work po, ma'am. So, for Pag-orient example, po sa mga workers sa labor, po. ganyan. Workers. Usually yung sa pagtatrabaho, ganun. ayun, okay. So, parang siya po yung head. Ako po yung dun sa, sa labor or ganyan. Ayan, okay. So far naman, kasi marami din ng mga na-interview ko dito, hindi nag-work sa kanila yung magkapatid, mag-asawa, magkamag-anak na iisa ang negosyo. So, kayong magkapatid, wala naman kayong conflict. Wala naman po. Sa pera Anong kasi- sikreto ninyo para hindi kayo nagkaka-conflict sa business? Una po, ma'am, sa pera po, dapat huwag mag-aaway po. Talagang Tulungan lang talaga. meron kayong rule na ops, hindi tayo mag-aaway sa Opo, pera, ever. Tapos yung goal po kasi namin talaga is siguro masuklian or maging proud na rin po yung tatay namin. Parang ganun. Na hindi bumagsak yung business niya kahit Yes, wala po. na siya. Okay. So, nandun yung pagpupursige ninyo para lang di Yes, po. mag-close. Pero syempre, di ba, up and down ng business. Paano nyo hina-handle yung mga times na talagang wala? O yun nga ma'am, social media po. Kailangan may promote, mga ganun po. Post talaga para may mag-gain ka po kahit pa paano clients po. Sa part ko naman po, ma'am, nag-work din naman po ako na sa tawag na ito, develop software programmer po. So, for example, may extra naman ako or alam namin na parang iipitin tayo this month. So, mag-allocate naman po. Ganun lang. So, Siguro siya yung marami- nag-entrepreneurship talaga. Ikaw, ang background mo is? Sa kon po ako, sa programmer po, software developer naman po. Ayun. Okay. More on computers. More on More- computers. Or in computer po. Okay. So, yan. Pero, hinahandle nyo yung business together. Okay. Tulungan talaga. Pati yung kapatid ko ma'am, siya yung installer po na. Ang galing. Talagang nag-work sa inyo yung family na business, nagrarun na ng business na family. Kasi yung iba, naku, hindi. Ibang tao na lang. Ayoko ng kapamilya kasi nahirapan talaga sila. So, kayo, okay pala kayo doon. Alright. So, let's say may mga audiences din tayo ngayon na gusto ring or interesado din dito sa ganitong klaseng negosyo. Ano yung pwede ninyong i-advise sa kanila? Sa part ko po, ma'am, As young entrepreneurs, ano yung mga natutunan ninyo sa pag-handle ng business na pwede ninyong ibigay na advice sa mga mga gusto rin magsimula? siguro sa part po namin, ma'am,
challenging po talaga. So from the start siguro, ma'am, tanggapin na talaga nila na ay magiging hindi ganun kadali ito. Siguro kung pumasok siguro yun sa ulo nila, ma-register agad yun sa simula pa lang. Feeling ko parang mas parang kahit may mangyaring hindi naman ganun ka okay, parang sa part nila parang going na lang ulit. Push lang. Push lang. Kailangan ba talaga malaking capital na agad? Depende naman po ma'am sa diskarte, pero sa part po kasi namin ma'am dito, kasi nga inuna namin agad yung pwesto po. Sa part po, needed mo talaga. Kayo ba, magkano yung capital na nilabas ninyo? Yung sa renovation, hindi man actually ma'am linabas kasi galing din talaga sa business din yun natin namin pinarenovate. Parang last din kasi ma'am, parang April ako yung naghawak ng pera. So, kunyari, let's say, kung nung April kayo nag-umpisa, magkano na yung nailabas yung capital? Doon lang po ma'am sa pag-renovate po. Mga nasa around 150k din. 150 plus yung mga materials. Po. Pero sa materials naman po ma'am, kaya naman i-rolling po. Minimum of how much para makapag-umpisa ng ganitong 50K business? din po ma'am dun sa materials 50k po. kung kunyari yung ganun sa unang style nyo na sa gilid lang na walang pwesto? Yung sa gilid ma'am, parang sinapapa kasi nag-start silang 10k rolling lang ng Rolling, 10K. Hanggang sa So sa mga nanonood sa atin ngayon, 10K pala pwede ka nang mag-start ng ganitong klase ng negosyo and then pina-roll. And then ngayon, minimum of 50 na ang pinaparol ninyo for the materials. Yung galing. Tapos yung pwesto. So sa tingin nyo, gaano katagal bago makabalik yung nilabas ninyong puhunan sa renovation and yung materials? Sa takbo ng pasok ng Actually po, ngayon po ng sahod niya, sabi ni sir. Actually ngayon po, nakakalahati naman ma'am. Kaso yung, syempre, nagawa na kaming So less than a year, nakakalahati na. Magaling, maganda. Ano lang po, last May lang kami talaga tutok lang. May? 28 po. So ilang buwan pa lang nakakalahati na kayo ng puhunan? Opo. Naman kasi talaga, malaki naman po talaga yung pero tamang handle lang ng pera. Sino nag-train sa inyo gumawa nito? Pinag-aralan nyo o self-taught lang ba ito? Trial and error talaga ma'am. Sabi ko nga po nung simula, nag-start pa po kami dun sa may part ng sa Santo Domingo. Santo Domingo. Tapos from that po yung learnings namin doon, in-implement na namin dito sa bagong pulang namin. Trust the process din mo. May mga ka din ng mga struggles, ganun, hirap, pero mas pag na-appreciate mo kasi yung hirap na yun ma'am, pag at the end mo, pag naging successful ka, mas ma-appreciate mo yun. Mas papahalagan mo po kung nasan ka nga. Ay, wow. Ang ganda. Ang dami lang mga words of wisdom, So, maraming hirap, pero mas na-appreciate nyo yung success kasi may mga pinagdaanan kayong ganun. So, isa ba sa challenges yung laborer mo? Yung pagdikit, no? Mahirap din. Minsan napupunit ba? Tapos wala na. Reject na yon. Ganun ba yung mga... Yes po. Actually, hindi skilled worker po. Masailan po talaga yung team. Sabi, nung nga po, nung medyo bata-bata pa kami, sabi ko parang napakadali lang ikaw. Kasi nakikita mo talaga dun sa tatay ko na parang... Dinidikit, Pero pag ikaw na yung kumabit doon, parang may hibla lang ng buhok, may nakita ka lang. Alikabok lang or dumi. Sira na yung quality. Kaya sa amin din po, hindi naman maiwasan yung ganun. So, nag-offer na lang po kami ng back job. So, parang pag for example may mali dun sa balik mo lang sa amin, tapos papaayos na namin. Palitan na lang. Paano nyo nga ba hinahandle yun, yung mga complaints? Una-una ko ma'am, customer is always right. So pag for example may ganun, okay lang, palit na lang tayo ulit. Kaysa mawala yung kasi yun, trust pa rin naman po ulit So, karamihan, yun nga po, karamihan din muna nagpatin sa amin these previous months. Karamihan din po yun, galing din po kay Papa. So, yung mga tinim ng tatay so, may pressure, no? May pressure na yung quality. Dapat yung excellence na pinoprovide dati ng father nyo, ganun pa rin. So, parang binabalikan talaga siya mga clients. Tsaka syempre, pag maganda ang gawa, i-recommend kayo. Diba? Mas nadami yung
gaano kahalaga yung sinasabing customer service sa business based on your experience? Sa akin po, ma'am, mahalaga po talaga yung kasi parang sila yung magiging number one ano mo po, ma-promote ka sa ibang tao. Parang, doon nga kayo pumunta ngayon, maganda yung service yung ina-offer na yan. Tapos lalo ngayon, ma'am, na may mga competitors na kami, ma'am, Yan. maglalaba. May mga na-interview din kayo dito, ma'am, na din sa tinting. Yes. So yun nga ang aking next question. How do you feel about having a lot of competitors na sa ganitong business? Bali, ma'am, yun po, ma'am. Di man kasi yun maiiwasan, ma'am. Parang pag may competitors kasi, mas mananalo po yung mga clients po na parang may pagpipilian sila kung saan sila pupunta, ma'am. So, mahalaga din po yun sa business po na business world po. So, ganun po. Dapat makipagsabayan ka, ma'am. Kung may ganun in-offer sila, mas aayusin mo po yung service yung mabibigay mo po sa mga clients, mga ganun. Kayo ba yung tipong inaral nyo muna yung mga competitors nyo bago kayo nagbukas, o talagang you just do your best and bahala na ang mga clients pumili? Opo, ma'am. Kasi merong iba na inaral muna nila yung competitors nila bago nag-open ng sarili. Ang naman kasi sa amin, ma'am, is dati na po yung sa business na, kaya alam na namin po yung not actually alam mo, pero tig-aral na lang po namin nung nasimula na po. Kasi nasimula na ng papa nyo, so most likely talagang kayo ay na-educate na niya at nabigyan na niya ng mga tips. Yes po. Masasabi nyo na ba ngayon na na-replicate nyo na yung quality o yung excellence na pinoprovide dati ng father ninyo sa mga clients? So ngayon po, so po pa talaga si Papa. Mas magaling pa rin si Daddy, pero ginagawa namin yung best namin araw-araw na mas mag-improve pa po, ma'am, yung Oo, kasi yung ganyan, pag hindi mo napantay, magkakabounce, tapos yun, reject na siya, parang mahirap nga rin talaga. So, may skill din na kailangan sa ganitong klase ng trabaho. So, yung laborers nyo, paano nyo pinipili? Meron ba kayong required skills sa mga nag-a-apply sa inyo? Opo. Dapat po may experience sila dun sa pagkabit nga po. May particular training ba for car tinting? Meron po, ma'am. Meron po. Usually, pero parang wala po dito sa Bicol, ma'am. Usually sa Manila po. Mahirap. Yun din, ma'am, yung number one namin naging problem ng mga nakaraang buwan po. Kasi yung kapatid ko, ma'am, di ko po siya pwedeng sa shop na mag-focus siya kasi nag-aaral din po siya. Third year college na din kaya yun, ma'am. So, ayun, ma'am, naghahanap kami ng mga workers, pero wala talaga dito mga skilled. So, buti nga, ma'am, nung mga nakaraang buwan, nakahanap kami, ma'am, na skilled workers, makakatiwalaan. Ayun, okay. So, yun nga, mahirap kasi walang training dito. Opo, sa Manila talaga. Sa Manila. So, talagang kunyari, kung gusto mo ng skilled na laborer, bibigyan mo rin ng puhunan, napapag-trainingin nyo rin muna. Ganun din yung mga expenses ng isang business owner, So, ngayon, sa pasok ng kita, ang bilis ng ROI nyo, buwan pa lang nakakalahati na kayo. So in short, maganda nga itong business na pinasok ninyo, tinting, So ano pa yung mga plano nyo for the future? Sa part po namin, ma'am, yun nga po, ang pinaka po namin, target po this year ay makapag-offer din car wash. Car wash? Opo, kasi malaki po kasi talaga yung place. So, parang ma-maximize mo. Parang ma-maximize din namin yung space doon. Kasi pwede nga, parang pag sa unang tingin nga, kala mo car wash na yung kasi open area. Yun sana yung goal talaga namin, na ang idea, papasok yung kotse, nandun na lahat ng services. One-stop shop talaga. Ayan. Sino mahilig talaga sa car sa inyong magkapatid? Ako po, tsaka pati po siya. Actually, naunahan niya pa ata ako sa car. Si Papa talaga. Papa niyo mahilig talaga sa sasakyan and pagpaganda at pag-ayos ng sasakyan. So, eventually pala, plano niyo mag-venture into car wash business na din. Okay. So, ngayon, sa Facebook tayo nagpo-promote, sabi niyo? Saan pa? May Instagram, may TikTok, may ganung mga... Wala pa po. Facebook lang po talaga. Malaki talaga ang tulong ng social media, pagdating sa promotion. Kasi malawak din yung maabutan nilang yung reach. Ayan. So, ikaw pala yung creative pagdating sa promotion. Ikaw yung mahilig gumawa ng reels, yung ganyan. Okay. So, at this point ba, meron kayong mga gustong
i-mention ng mga taong nakatulong sa inyo o nakakatulong sa inyo dito sa business niyo? Si Mama po. Si Mama. Si Mama Ima. O yan. Batiin natin si Mami. Anong name ni Mami? Si Melinda Calma po. Melinda Calma. Okay. Excellent po. Ayan. Sino pa ba? May mga mentors ba kayo? Meron bang mga yung nahihingan nyo ng tips about sa business? Kapag medyo... Si Tito George naman po. Oo. Parang kumpare ko ng tatay ko. Kasama magtintin po. So yun po yung nag-guide din po sa nag-guide and nagme-mentor. Important ba yun sa business yung meron kayong go-to person para sa advice? Opo, ma'am. Sabi ko nga po, pinag-aaralan pa rin work in progress pa rin po talaga. So, parang malayo pa rin kay Papa, pero at least medyo kahit pa paano nag-improve. Pero yun ang motivation ninyo, no? To live up to his standards. Legacy. Oo, yung legacy niya, hindi niyo papabayaan yung business kasi legacy ng papa nyo. Doon kayo humuhugot ng inspiration nyo kapag medyo may mga times na parang mahirap. Yung parang gusto mo na mag-give up, Daddy. Sorry, I wanna give up na. Yan. Pero hindi pwede kasi si Daddy, memories yun ni Daddy. Magkano naman ang price range ng inyong services? Bali ngayon po kasi ma'am, may dalawang brands po kami ino-offer. Yung isa po ma'am, top line po namin, nano ceramic tint. Yun po yung mahal po yun. Ceramic tint? Anong difference ng ceramic tint sa ordinary tint? Yun kasi ma'am, parang may technology po siya na yung init ng araw hindi po pumapasok po direkta sa loob ng kotse. Parang nagbabounce back lang po siya. So hindi po mas mainit po sa loob, mas tipid sa aircon. Tapos ang privacy niya naman ma'am, dark outside, clear inside. So malinaw po siya ma'am pag nasa loob. Pag nasa labas naman po ma'am, hindi kita yung tao sa loob ma'am. Ay, ang galing. Tapos clear at night din po yun ma'am. Clear at night? Yun din kasi yung mga problem din po ng clients na paggabi daw, hindi na nakikita yung daanan. Tama, delikado. Delikado din po yun. Ayun. So, anong tawag dun sa bagong technology na yan sa tinting? Nano-ceramic tint po. Nano-ceramic. Parang narinig ko na yan sa isa sa na-interview ko dito. Yun po, na-in-interview niya. Na medyo, parang tiniting, di man mong parang... medyo pricey, pero sulit. Opo, competitor siya mo, pero look up ko po siya na. Sino nga yun? Banggitin na natin. Yung sa Sino yun? Sino ba? Dalawa na yata na interview kung may ganyang business dito eh. Sa po dito sa atin. Ang ganda ProBuff! Ayan, parang kaidaran nyo kasi yun. Oo. Yun din mong yung tig-look up ko na. Sana pagdating na araw maging parehas na yan. And si sir naman na sa ProBuff, hindi siya nakikipag-compete din. Hindi din ganun yung thinking niya, no? Parang mas marami nga daw na magbukas sa ganung business, mas masaya daw, sabi niya ganyan. If I remember it right, parang hindi daw siya masyadong nababother ng competition. Kaya sabi, galing din ang batang to. Ayan. So kayo, nilulook up niyo si ProBuff na sana someday maging ganun din kayo. Ang galing niyo, ang babata niyo pa, tapos into business na kayo. Bakit nga ba negosyo ang nasa isip nyo kaysa magpumasok sa work na 8 to 5, ganyan? Ako kasi ma'am, dati po ako nag-work sa Samsung po sa SM. So alam ko po yung talaga hirap po na maging empleyado. Naging maging empleyado. Ano yung advantage na you are your own boss? Yung sa oras po ma'am, sa family, dun kasi ma'am, pag morning po papasok, tapos uwi kang gabi na ma'am, ayun na, tutulog, repetition lang po yun. I see. Though masaya naman po ma'am talaga magtrabaho po na madami kayong kasama. Okay. Tapos experience din po yun. Ayan. So, pa-shout out daw, sabi ng friend mo na si Ashley May. Ay, friend, kapatid mo ba? Kapatid nyo, si Ashley May. Ayan, shout out daw. Hello, Ashley. Thank you for watching. Ayan. So, very soon, sana ma-open na ninyo yung car wash business. Meron din dito may nag-side comment. Kaklase ka daw niya at ikaw daw ay sobrang talino pero hindi ka daw nagpapahiram ng ballpen, no? May nag-comment dito, ano daw, hindi ka daw nagpapahiram ng ballpen. Ayan. So, si Zach. Ayun, okay. So, ano yung mga qualities sa meron kayong dalawa na ginagamit nyo para tumagal kayo dito sa business, para hindi kayo mag-give up? Siguro yung kapatid ko,
di niya pa rin nakakalimutan na tawag na to, yung gawing masaya yung work. So minsan kasi especially sa part namin na mga ganito, pag nagtatrabaho na parang focus mode na talaga. So ikaw yung sunshine. Parang napagalitan naman ni Kuya, siguro laki ka na yan, huwag ano ka. Akala lang niya yun, na hindi ka serious, no? Oo. Ayun, nakikita niya na parang Oo. Siya si Kuya, no? Kuya, ayan. Si Kuya ay sobrang serious ba? Pero ano yan, ma'am, mabait na po. Mabait naman siya. Pero siya yung medyo nanggagalit sa mga tao pag hindi man. Siya yung nagdidisiplina. Disciplinarian pala. Ikaw naman yung easy-easy lang. Ayan. Balance, kumbaga. Ano pa yung mga, ikaw naman, anong qualities niya na maganda kaya tumatagal kayo dito sa negosyo? Matalino kasi ito si Kuya. Matalino. Alam niya yung pag ganito nga yung gawin natin. Madiskarte. Siya nga ngayon, ma'am, gagawan niya daw po ako nung parang sa ano ba yun? Ayun ko, sa POS naman po. Point of sale. Tapos sa inventory part kasi gusto rin namin makita kung ano yung fast moving items namin. Especially kung mag-o-offer po kami ng car wash. So dapat naka-inventory po yun. Lalo na kung ano. Pero maganda ngayon kasi hands-on kayo. Pero kung may times na medyo mag-i-expand na kayo and hindi nyo na ma-handle both ng 24/7, edi maganda nga meron kayong ganun, inventory. Kasi kung dumating kayo sa point na ititiwala nyo na lang sa tao yung business, mahirap na wala kayong inventory, di ba? Ayan, ang galing. So, ano pa mga sikreto ng mga batang negosyante na kagaya nyo para tumagal ang negosyo? Tiyaga lang talaga, ma'am. Tiis na. Ngayon lang naman magtitiis ka ngayon para pagdating ng i-gain mo din naman yung ikaw din naman yung mag-ano. Kunyari ako may kotse tapos gusto ko nang magpatint ng light lang, magkano abutin? Yung pinakatipid, bigyan nyo kami ng price range, pinakamababa hanggang pinakamataas. Pag sedan po, mga sedan po na... depende sa brand ng sasakyan. Yung mga sedan, hatchback na ganun po, ma'am. Bakit? Sensitive ba yung window sa mga ganung cars kaysa dun sa mga ordinary cars? Maliit lang kasi yun, ma'am. Depende kung malaki mga small vans, mga big vans, mga ganun po, SUV. So, price depends on the size? Yes po. Apo, ma'am. Tapos yung mga pakurba ko pa na windshield. Kasi yung usually sakit ng ulo namin pag gumagawa, doon talaga kami natatagal. Yung mga pa-curb, Kasi yung tint kasi mahirap siya lumapit doon. So, for example, kasi straight lang talaga siya. So, kailangan mo rin curve yung tint. Yung masyadong curve ang window, hindi yung flat lang na gano'n. Yun ang medyo mahirap sa matigas ba yun yung nilalagay na tint? Depende ho sa brand, ma'am. Pero pag for example po yung nano, makapal naman po siya. So pag ninagay mo, hindi naman siya agad-agad. Kasi ma'am sa labas po, kailangan ihulma po talaga sa challenging din pala to. Hindi to basta dikit-dikit lang. Kasi may ganun na kaya nagcha-charge din ng medyo konting price kasi yung labor hindi basta-basta. Yes po, ma'am. Now we know, di ba? At least alam na natin kung bakit medyo mahal ang magpatint ng car. Okay. So, price range ulit tayo. Cheapest to the most expensive. Pag sa mga sedan po, ma'am, pwede namin ibigay 3,000 po. Mababa yun compared sa narinig ko dati. Pag ceramic tint naman po, yun po yung pricey po, mga 6,000 at ganun po, ma'am. 6,000 buong car na yun? Yes po, ma'am. Yun po yung may heat rejection na mataas, tapos dark outside, clear inside, tapos ang visibility po sa gabi. Though yung US brand naman po, okay naman po siya. 5 years ang lifespan. Yung nano ceramic naman namin po is 10 to 12 years po. I see. Matagal na rin. Matagal din pala, no? Kahit thousands ang spend mo, tumatagal din siya. Okay. So, sige po, i-promote na natin ang inyong business. Sabihin na natin kung saan kayo located ulit, paano kayo makokontak, anong Facebook page, business hours and all po. Go ahead po. Alex siguro. Hindi naman. Ayun po, again, we are Cardiff Car Services at punta lang po kayo sa tabi ng Casablanca Hotel. Nandun po kami. Open po kami hanggang Saturday. Kung magpapagawa naman po kayo Sunday, why not? Sige lang, okay lang. Ano naman po namin. Basta may nakaschedule po. Nag-adjust. Nag-adjust naman po kami. Tapos kung gusto nyo pong makasulit, makamura, dito na po kayo sa amin sa Cardiff. Pero quality yung service po. Quality ang service. Yan ang inyong promise sa inyong mga clients. Okay. So, paano kayo makukontak?
You can reach us po using dun sa Facebook namin ngayon. Cardiff Car Services po. Ayan. Binago kasi namin ma'am para mas malaki yung po. Parang niya. Okay. Sasakop niya. Kayo ba ay pwede mag-home service? Yes po, Apo. We offer din po home services. Oo. Hanggang saan ang kaya ninyong ibigyan ng home service? Albay lang ba o Legazpi lang? Saan? Yan hanggang Tabaco po. Usually, Hanggang Tabaco. Sorsogon, mga ganyan. Sorsogon, Basta out of the nag-ano province. po. Basta gusto yung service nyo, pupuntahan nyo. Okay. So, paano sila makaka-get in touch with you? Facebook lang or do you have a number to call? Yes, meron. Yung number mo din. Yung number ko po naman ma'am is 09, sabi ko. Sige, yes, go ahead. 0936-86-96713 po. Pwede kayo 0936 86 96 713. Ang bilis si Sercha, doon naka-flash Pag agad may sa mga screen natin. inquiries kayo, gustong maghingi ng discount, pwede nyo po. Ayan. So, wow, pwede magpa-discount pa. Kontakin lang sila. Okay. So, ang babait naman itong mga batang ito. Mura na nga, pwede pa magpa-discount pa. Ayan. So, sabi nila, sa kanila kayo pumunta kung gusto niyo ng quality service, affordable price. Ayan. So, beside Casablanca, open sila anong oras? 8 po. 8 hanggang 5 o'clock. 8 to 5. Yes. And they're open until Saturday. Sunday daw, pwede naman mag-negotiate. Okay. Family day. Family day, pero work pa sila pag gusto ninyo ng service. Okay. So, nakakatuwa na magkapatid na nagtutulungan sa negosyo ang ating naging guest sa araw na ito. At kitang-kita nyo naman na batang-bata sila. Pero, they want to preserve the memory of their father through his business. Kaya, yung best nila ay pinapakita naman nila sa serbisyo kasi nga ayaw nilang ma-upset si daddy doon sa heaven pag nakita pinabayaan nila yung business. So I'm sure naman na ang pinoprovide nila na service ngayon ay yung pinakamaganda sa abot ng kanilang makakaya. Kaya i-try nyo ang Cardiff Car Services. Okay. Sa Facebook, and you can call their number. So maraming salamat po sa inyong dalawa sa pagpapaunlak ninyo sa amin dito sa aming programa. Lady po Business Hours, sana ay makatulong kami sa inyo sa promotion. Yun ang gusto ng ating mahal na gobernador si Attorney Edsel Grex Lagman, tulungan ng mga micro, small and medium enterprises dito sa probinsya natin na mas makilala at malaman ng mas maraming tao na bukas na ang inyong negosyo para kayo ay mapasyalan at makakuha din ng serbisyo sa inyo. Of course, we are using this beautiful studio of the Albay Provincial Information Office through the leadership of Attorney Mary Luduca Castillo. So thank you so much, ma'am. And to our technical staff here, Sir Richard Bobis, and sa lahat ng staff dito sa PIO na very accommodating sa atin araw-araw. Okay. So, wala na po ba kayong gustong pasalamatan pa o gustong iparating sa mga nanonood ngayon? Wala naman na po ata. Okay na? Thank you so much Thank you so much. Okay. So, thank you once again for being with us, Cardiff Car Service, Ma'am Bernadette and Sir Ayan po. Ayan. So, maraming salamat sa inyong dalawa sa pagpunta. Maraming salamat din po sa panonood sa aming programa, The Lady Po Business Hour. Kung gusto niyo rin po mapapromote ng inyong negosyo sa amin, as long as you have your BIR registration, you have your permits, and you have your DTI registration, you're very welcome po. Get in touch with us sa Lady Po Albay Facebook page, and we will promote your business for free. Ayan. So, maraming salamat po. Happy Monday sa inyong lahat, and thank you for watching. See you again on Wednesday for another episode of the Lady Po Business Hour. Same time, 10 to 11 a.m. po. Bye-bye. God bless you all. Thank you for watching. Thank you po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision.
Laripo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission: Laripo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.